Ang ating mensahe po sa hapong ito ay galing sa Lumang Tipan. Ang mga bagay sa Lumang Tipan ay hindi na po natin kautusan sa tanong na ito. Pero hindi na sulat para sa ating ikatututo. This is Romans chapter 15, verse 4, at ating babasahin. Yung mga bagay, sabi ni Pablo, na naisulat ng unang panahon, ito'y naisulat para sa ating ikatututukan. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, ay isinulat upang tayo'y matuto, upang sa pamamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. So ang ating pong mensahe po sa hapong ito ay patungkol po sa isang tao sa Old Testament na ang pangalan po ay Naaman. Si Naaman ay hindi po siya kabilang sa bansang Israel. Siya'y punong-pipunong para pang pinuno na hukbo ng Syria. In other words, ang Syria ay sinakop niya ang bansang Israel at si Naaman ang pinakapuno hukbo ng Syria. So ito po isang makapangyarihang tao sa kaharian po ng Syria. Sabi po sa Lucas chapter 4 verse 27, marami na po mga taong may ketong sa Israel sa panahon po ni Eliseo na isang propeta. At wala sa kanila ang nilinis maliban kay Naaman na isang Syrian o taga-Syria. So, si Naaman lang po ang nalinis. So, marami mga ketongin sa panahon ng propeta Eliseo o Elisha, pero walang sino man sa kanila ang nilinis kanya, maliban kay Naaman na taga-Syria. Kung babasahin natin ang pangalang hari, pumunta po tayo sa 2 Kings, sa Old Testament, sa ikalimang kabanata, 2 Kings chapter 5, magsimula tayo sa una, ito ay makikita natin ang kasaysayan ni Naaman, na isang makapangyarihang tao sa kaharian ng Syria. Si Naaman na punong kawal na upo ng hari ng Syria ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang sapagkat sa pamagitan niya nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya ay isang makapangyarihang lalaki na may kagitingan subalit siya ay ketongin. Ang mga taga-Syria sa isa sa kanilang pagsasalakay ay nagdala ng bihag na dalagita mula sa lupain ng Israel at siya naglingkod sa asawa ni Naaman. Sinabi sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y naroon na aking Panginoon na kasama ng propeta ng taga-Samaria. Kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. Kaya si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon kung ano sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. At sinabi ng hari ng Syria, umayaw ka at ako'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel. Kaya siya umayaw at nagdala ng 10 talentong pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang bihisa. Kaya dinala ang sulat sa hari ng Israel na nagsasahab, kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na aking sinugo sa iyo si Naaman, na aking lingkod upang iyong pagalingin siya mula sa kanyang ketong. Maling ginawa ng hari ng Syria. Hindi yung hari ng Israel ang papagaling kundi propeta, di ba? Pero dito sabi niya, pagagalingin siya ng hari. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Nang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ang taong ito sa kanyang ketong. Tignan mo lamang at makikita mo siya naghahanap ng pag-aawayan namin. Muli itang mabalitaan ni Eliseo na tao ng Diyos na pinulit ng hari ng Israel ang kanyang suot. Siya nagsugo sa hari na sinasabi, bakit mo hinapak ang David? Paparituin mo siya sa akin at nang malaman na may isang propeta sa Israel. Kaya dumating si Naaman, nadala ang kanyang kabayo at karwahe, at huminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya. So hindi lumabas yung propeta.
Nagpadala na siya ng sugo. Na sinasabi, humayo ka, maligo sa Jordan ng 7 ulit, at ang iyong laman ay manunumbalik at ikay magiging malinis. Ngunit siya naman nagalit at umalis na sinasabi, akala ko itiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoong Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ng ketongin. Kaya mamajikin lang niya kanya, gagalingan niya. Hindi ba ang kabanan at ang parpar ng mga ilog ng Damasco higit na mabuti kaysa sa lahat ng ilog sa Israel? Hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at maging malinis? Kaya siya'y pumihit, umalis, na galit na galit. Ngunit ang kanyang mga kilingkod na nagsilapit at sinabi sa kanya, Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na kung sasabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka. Kaya umulbusog siya sa 7 ulit na lumubog sa Jordan ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. At kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya naging malinis. So ito yung kasaysayan din na ama sa isang ketongin. At sa panahon na yun, kahit sa panahon natin ngayon, ang sakit na leprosy ay mahirap kamutin. Sa panahon natin ngayon, kung hindi pa malala yung keto, pwedeng pagalingin. Pero pag lumala na ito, hindi na rin pwedeng pagalingin. So sinaama, makikita natin, sa isang makapangyarihan at dakilang tao, sa ukbo ng lahat ng Syria, siya yung pinakapunong ukbo. Kumbaga sa panahon na chief of staff ng ukbo ng kahari ng Syria, siya po ay dakila at kagalang-galang na tao sa paningin ng kanyang Panginoon. Pero pansinin natin, si makapangyarihan, dahil siya pinakapuno ng ukbo ng hari ng Syria, siya dakila at kagalang-galang, pero may keto. Isipin natin, walang kwenta yung katakilaan niya at may kagalang-galang dahil meron siyang keto. So ito makikita natin kasaysayan dito kung paano gumaling si Naaman. Makikita natin. Yan ang keto. Ang keto, mayroong parang puting pupunta sa yung balat, may mamamaga kanya, kakal sa yung katawan. Sa panahon na ito'y malala na, gumisan, bahagi na kayong katawan ay nabubulok. Kaya ito isang sakit na hindi gusto ng tao. So ano ang bagay tungkol sa leprosy? Ito isang karamaldumal na sakit. A horrible disease. Kaya kung meron kang keto, lalayo ka ng tao. Nakakadiri ka rin. Na makikita na sa sakit na ito. Ito po ay nakakadiri at karimari-mari na sakit. Kaya sa Biblia, kapag ikaw ay gumaling sa yung keto, hindi sinasabing ikay gumaling. Ikay nilinis kanya. Pag ikay nililinis, hindi sabihin ito'y marumi at karamaduma kanya. Yung mga sakit sa Biblia, pag sila ay gumaling, ay tinatawag na sila ay gumaling. Pero sa ketong, sila ay nalinis kanya. So makikita na kung karamaduma yung sakit na ito. Hindi nagsisimula na parang pamamaga sa iyong katawan o scab o kaya isang ganyan sa iyong balak ganyan. Basahin po na sa Leviticus chapter 13, ano po? Sa Old Testament. Ito yung paglalarawan ng sakit na ito. Na kahit sa ating panahon, meron pa rin ganyan. At ganyan din sa panahon ng Biblia, meron din ganyan. May sakit na tinatawag na ketong o sa English ay leprosy. Basahin natin. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pamamaga sa balat ng kanyang katawan o langib o kaya isingaw kanya, at sa balat ng kanyang katawan ay naging salot na ketong, dadalhin siya ng paring siyaro o isa sa kanyang mga anak na pari. Susuriin ng pari ang bahaging may karamdaman na nasa balat ng kanyang katawan at kung ang balahibo na sa salot ay pumuti at aranyo ng karamdaman na higit na malalim kaysa balat ng kanyang katawan, ito nga ay salot na keto.
Pagkatapos na siya'y masuri ng pari, ipapahayag niya na marami siya. Subalit kung ang pamamaga ay maputi sa balat na kanyang katawan, at makitang ito ay hindi malalim kaysa balat, at ang balahibo nito ay hindi pumuti, ibubukod ng pari ang may karamdaman sa loob ng 7 araw. So isusuriin ng pari sa 7 araw at kung makita ng bahaging may karamdaman ay tumigil at ito ay hindi kumalat sa balat, ibubukod siyang muli ng pari sa loob ng 7 araw pa. Muli siyang susuriin ng pari sa 7 araw at kung makita ng bahaging may karamdaman ay namutla at ang sakit ay hindi kumalat sa balat, kung gayon ay ipahayag siya ng hari na malinis, yun ay siya lamang na singaw at lalaban niya ang kanyang damit at maging malinis. Subalit kung ang singaw ay kumakalat sa balat, pagkatapos na siya magpakita sa pari sa kanyang paglilinis, siya muling magpapakita sa pari. Siya susuriin ng pari, at kung ang singaw ay kumakalat sa balat, ipahayag ng pari na siya marumi, ketong nga yan. So yun ang ketong. Sa lumang tipan, sinusuri ng pari. Tulad ng ating binasa, yung sakit na ito. Kapag sakit na ito ay kumalat sa katawan, sa balat, ang mangyayari, pwedeng mangyari ng inyong kamay ay mabubulok. O yung ilong ay mawawala. Yung daliri mo mawawala rin. So parang ikay buhay na patay. Yun ang sakit na tinatawag na keto. Ito po ay karimari-mari at karamal-tumal at ito'y mabaho. Kaya yung mga may ketongin, sila'y inihiwalay. Ibig sabihin, kung ang bansang Israel, ikay lalabas nila sa labas. Hindi ka pwedeng tumira kasama ng iba. Kasi number 1, nakakahawa. Pangalawa, mabaho. Tingnan niya, basahin natin sa Tagalog. English po yan. Kung gusto niya basahin sa English. Pero pumalik tayo sa ating wika. Sa Leviticus chapter 13, ano po? Kadugtong na binasa natin kanina. Ngayon, kung ikaw ay talagang ketogin, napatunayan na kay ketogin, palalayasin ka sa bayan. Basahin natin. Hindi dahil ikaw ay kinamumuhi ng Diyos, pero dahil ikay nakakahawa, ibig sabihin, at mabaho. 45, 46, ito mababasa natin. Ang ketogin may sakit ay magsusot na pulit na damit. At ang bakit pulit na damit? Yun ay isa na kay ketogin. Yun ibig sabihin po nun. At ang buhok ng kanyang ulo ay inulugay at tatakpan niya ang itaas ng bahagi ng kanyang uso at siya'y sisigaw, marami, marami. Siya'y mananatiling marami hanggang sa kanyang karamdaman, siya'y marami. Siya'y maninirang mag-isa sa labas ng kampo kanya. Siya'y nasa labas ng bayan. Malayo ka sa mga tao. Sa parola ng Panginoon, may mga taong ketongin. At sila po ay nakatingin mula sa malayo. Basahin natin sa Lucas, chapter 17, verse 12. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinilubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo kanya. Iniwalay sila dahil nakakadiri sakit na ito at nakakahawa. Kaya sila iniwalay para walang mahawa sa mga tao kasi ito'y nakakahawa. Yung keto, pag ginawa mo yung keto, may keto, hindi ka naman kagad mahawa. Mahawa ka lang kung may sakit, meron ka rin sugat. Pero wala kang sugat sa katawan, hindi ka mahawa. Pero ganun pa man, ito'y nakakahawa. Eh ito yung dahilan bakit sila pinapalayas mula sa bayan. Ito rin po ay isang sakit na hindi mo kaagad malalaman na keto. Kaya tinatawag ito yung deceptive. Ano po? Hindi mo malalaman kaagad na ito'y keto. Maaaring ito'y pamamagala. Kaya sinusuri ng pare yung kung may pamamaga sa bala para malaman kung ito'y keto o hindi. At itong sakit na ito ay hindi namamana.
Ito'y acquired. Nahahawa ka lang. Kaya nagkakaroon ka ng ketong. Hindi siya namamana. Ngayon, kung papasilin po natin, ang ketong at ang kasalanan, sila yung magkahawig. Sa isang kahulugan. Ang kasalanan ay karamal-dumal din. Ito ay, ang sakit na ketong ay karamal-dumal, pero mas karamal-dumal ang kasalanan. Kasi mapapakikita po natin na ang ketong ay isang sakit lang sa katawan. Hindi nahahawa yung kaluluwa. Ang kasalanan ay isang sakit sa iyong kaluluwa at may kaparusahan. Dito po sa Ezekiel, chapter 18, verse 20, sinasabi rito, kapag ang isang tao ay nagkasala, siya mamamatay. Hindi siya mamamatay sa physical na paraan. Siya mahihiwalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Basahin natin. Ang tao nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Niyang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. So, ang kasalanan ay isang sakit sa ating kaluluwa. Meron siyang kaparusahan. Ika'y mahihiwalay sa Diyos. Kapag hindi natin pinapansin ng kasalanan, pinababayaran natin siya. Then later on, hindi na natin mararamdaman na tayo nagkakasala. Nagiging manin ka na sa kasalanan. Pag pinabayaan mo. Katulad din po sa Hebrews chapter 5, verse 40, pag sanay naman tayo sa salita ng katwiran, mararamdaman mo kung ang isang bagay tama o mali. So, yung kabaligtaran nung ganun din. Pag pinabayaan natin ng kasalanan, hindi natin mararamdaman ang kasalanan. Dito sa Hebrews chapter 5, verse 14, ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay kailang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So, yung kabaligtaran, totoo rin. Pag nasanay tayo sa paggawa ng masama, hindi na natin malalaman kung ano yung mabuti. Kasi nasanay ka na sa paggawa ng kasalanan. At hindi natin pwedeng iligtas ang isang makasalanan sa kanyang kasalanan, maliban lamang na mapatunayan natin siya nagkakasala. O tanggapin niya na siya nagkakasala. Siyempre, para may liligtas ang tao, maliban na patunayan natin siya nagkakasala. So, katulad po sa ketong, bakit yung mga ketong ini pinapalayas? Wala sa bayan. Dahil nakakahawa. So, hindi rin tayo pwedeng maging mabait sa kasalanan. Ang kasalanan ay isang bagay na dapat nating alisin. Pag naging mabait tayo sa kasalanan, para bang tayo po'y mabait sa isang kobra. Pag sinugtag ka, ikaw ay nakagat ng kobra, hindi mamamatay. So, hindi ka pwedeng maging mabait sa kobra. Pag nakikita ka ng cobra, hindi napatayin mo siya, ay lumayo, tumakas. Pero mas maganda patayin mo siya dahil mabilis ang mga cobra. Baka makabutan ka niya, matuklaw ka niya. So, Romans 12:9, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari, kapuotan ninyong masama, pangawakan ng mabuti. Ano sabi? Kapuotan mong masama, kapuotan mo yung kasalanan. Hindi tayo pwede maging mabait sa kasalanan. So, makikita natin, meron silang pagkakapreho. Yung karamal-dumal ang leprosy, karamal-dumal din naman ang kasalanan. Di ba, mga kapatid? Ito rin po yung nakakahawa. Ang kasalanan nakakahawa. No, sa 1 Corinthians chapter 5, verse 6, merong isang kapatid na nagkakasala ang pagkikapit na hindi man lamang nabalitaan sa mga hintil kanya. Inaarin niya ang asawa ng kanyang ama. Hindi na makikita natin. So, ito isang karamal-dumal na kasalanan. Dito po sa talata, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba yung nalalaman ng kaunting pampalsa ay nagpapalsa sa buong masa kanya? Hindi ba nyo nalalaman pag pinabayaan yung kasalanan sa gitna ninyo, may influensya ngayon ng kanya. Kayo rin magkakasala kanya. So, nakakahawa na ng kasalanan.
At ang kasalanan, katulad din po ng keto, ay deceptive. Mandaraya. Hindi mo papansin ang kanyang kasamaan, maliban pag nagkasala ka na. Dito sa Hebrews chapter 3 verse 12, ito ang ating mababasa, verse 13, ano po? Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito'y tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagpatikasin ng pagiging madaya ng kasalanan. So ito'y madaya. Katulad ng leprosy, hindi mo alam na yun ay keto sa simula, mga kapatid. At ang kasalanan, hindi namamana. Ito ay nakukuha. Maraming katuruan na sinasabi ang kasalanan ay namamana. Pero hindi. Hindi namamana. Ito'y acquired. Ito'y nakukuha. Dahil ito'y ginagawa. Yung binasa natin sa Ezekiel, chapter 18, verse 20, di ba? Ang tao nagkasala ay mamamatay. Hindi magduro sa kanya ang anak sa kasamaan ng ama, hindi ang amay magdurusa sa kasamaan ng anak. Ang kasamaan ng masama ay siya sa kanya, at ang katuwiran ng matuwid ay siya sa kanya. Sapagkat ang kasalanan, sa unang 1, chapter 3, verse 4, sinasabi sa atin, ang kasalanan ay pagsasalangsang din naman sa kautusan. So, hindi ito mamana. Yung nakagisa nating pananampalataya, kaya binibinyagan ni maliliit na bata, ay sa paniniwala na yung batang yun ay namana niya ang kasalanan niya Adam. Hindi totoo yan. Ang kasalanan ay hindi namamana. At hindi na pwedeng baguhin ng tao kanyang sarili mula sa kasalanan. Katulad ng leprosy. Merong paraan, makikita natin, kung paano isang tao ay mapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Ang pagiging mabuti lamang ay hindi magliligtas. Sabihin ng tao ay mabuti ka. Hindi magliligtas yun. No, Hebrews chapter 9 verse 3, ito sinasabi, kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya kinakailangan mamatay ang ating Panginoon sa krus para mabuhos ang kanyang dugo na maglinis sa ating mga kasalanan. Sa John chapter 14 verse 6, sinasabi sa atin, sabi ng ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ay makaparoon sa aking Ama maliban sa pamagitan ko. So, mayroong paraan para tayo ay maligtas. Hindi sa ating pagiging mabuti lamang sinasabi. So, sa Juan chapter 4 verse 12, sinasabi, walang sa namang ibang pangalan ay walang matatagpuan na kaligtasan ngayon. Ang kapangalan lang ng Panginoon. Gawin din po sa pangalan ng Timoteo, ito sabi po ni Apostol Pablo, bakit siya nagtitiis kanya? Para yung mga tao ay maligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalalating walang ka. Ang ating kaligtasan ay nasa ating Panginoon. Wala sa ating sarili. Kaya nga po hindi pwedeng linisin ng tao kanyang sarili sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ay hindi pwedeng linisin maliban lang sa kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay ang salita. So, nakita natin ang pagkakapareho ng leprosy at ng kasalanan dito sa ating pinag-aralan. Ngayon, katanungan, bakit si Naaman hindi agad nalinis? Sinabi na ng propeta kung paano sa malilinis. Bakit siya agad nalinis? Tumagal muna bago siya nalinis Bakit? Number 1, nagalit siya. Nagalit siya Naaman. Bakit siya nagalit? Kasi meron na sa kanyang kaisipan na dapat gawin ng propeta para gumaling siya. Nabinasa natin kanina. At si Naaman ay nagalit, nag-init kanya, umalis at sinabi, sa katunayan, sinabi ko sa aking sarili kanya, siya'y lalabas sa akin. Hindi nga lumabas yung propeta nagsugo lang siya At siya'y tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon ng Diyos at ibig-ibigin ang kanyang kamay kanya sa buong lugar at ang aking leprosy gagaling. Yun ang kanyang iniisip. Number 1,
hindi lumabas yung propeta. Isipin nyo, siya'y pinuno ng buo ng hari ng Syria, siya'y makapangyarihang tao, hindi lumabas yung propeta. Parang naisutos na ama, di ba? Dapat ganito lang ginawa niya. Gagaling ang aking ketuin, kanya. Kaya nagalit siya, meron na siyang iniisip na dapat gawin ng propeta. At hindi nangyari, kaya siya galit na galit. Di ba siya lumabas kanya? Dapat ganito lang ginawa niya. Dahil siya po'y mapagmataas. Dahil siya isang mataas na tao. Siya'y makapangyarihan sa buong ng Syria. Kaya na napakahirap sa atin kapag inaaralan natin yung mga taong mataas sa lipunan na sila'y maniwala. Dahil meron silang pride. Sino ba itong tao ito kaya sasabihin niya sa akin na para maliligtas kanya? Dahil kung mayamang tao yun ang nasa isip niya. Dahil sila, natural yun sa mga pangyarihan, mayaman, mataas ang lipunan, na sila magmataas. So si Naaman, siya po ay nagmataas. Parang gagawin niyo kanya. Sino ba yung propeta yung kanya? Para utusan niya ako na ako'y maglublob ng 7 beses sa huling ng Jordan para kumalingin. Sino ba yung tao yung kanya? Pero dahil meron siyang dalagitang lingkod na nakuha sa bansang Israel. Sila yung nagsabi kay Naaman. Basahin po na sa Tagalog. Sa 5:13. Ito mababasa natin. Yung unang hari ito. Sabi ng likod niya, kung meron yung pagagawang mahirap na bagay, hindi ba magagawin kanya? Pero, ano pa yung sabihin lang niya kay magbuwas kay malinis kanya? At lumababa. Ngunit ang kanya mga lingkod, nagsilapit at sinabi sa kanya, Ama ko, kung inuutos sa iyo ng propeta na gawa ng mahirap na bagay, hindi mo magagawin. Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka, ano bang mahirap to? Kung pagagawa siya ng mas mahirap, hindi mo magagawin kanya. Kaya ang pinagagawa niya, simple lang. Magugas ka at magiging malinis kanya. So, si Naaman ay parang pariseyo. Doon sa kasaysayan sa Luke chapter 8 verse 11. Dalawa silang nanalangin. Yung isang mananagilang priest at yung isa ay isang pariseyo. Yung mga pariseyo, sila'y bihasa sa kautusan. Para sila'y mga abogado sa panahon natin ngayon. So sila'y mapagmataas dahil mayaman sila eh. Tignan nyo ang kanyang kaisipan kasi nasa wika natin sa verse 11. Ang pariseyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi mo gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga hindi makatarungan, mga mangalunya, o gaya man ng maniningil labis na ito kanya. Anong tingin natin ito? Parang sinasabi niya, ako'y matuwid kaysa sa mga tao niya. Kaya na yung pride, di ba? Tingnan niyo yung maniningil ng face, kung ano sinabi niya. Yung maniningil ng face, baligtad. Subalit ang maniningil ng face ay nakatayo sa malayo kanya. Sa malayo. Ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadabukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang magsalanan. Yun isang tamang pagkumaba. Ginikilala ng kanyang kalagay bilang isang makasalanan, samantalang yung pariseo mapagmataas. Ganun si Naaman. Kaya siya umalis na nagalit. Kasi pag nagpapakumaba tayo sa harapan ng Diyos, tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yung mga tao hindi maliligtas, hindi sila nagpapakumbaba, sila nagmamataas sa harapan ng ating Diyos sa langit. Dito po sa unang Pedro, sa ikalimang kabanata, sa ito natin. Dito po magsimula sa ikalimang kakahanin na talata. Gayun din naman, kayong mga kabataan, pasang kayo sa mga matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo o pagmataas. Kundi nagbibigay ng biya sa mga mapagkumaba. Kaya kayo magpumbaba sa ilan makapangyarihan kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa tatang panahon kanya. Yung mga nagmamataas, pinababa ng Diyos yan. Yung nagpapakumaba, itataas tayo ng Diyos sa tatang panahon pagdating ng ating Panginoon. So si Naaman, para siyang pariseo.
Siya yung nagmamataas sa harapan ng Diyos. Kaya minsan yung mga ibang mga tao, sila nagmamataas sa harapan ng Diyos. Kaya hindi sila maliligtas. Sa panahon po ng ating Panginoon, may mga namumuno sa mga Udyo, may mataas ang kalagayan ng mga yon, na naniwala sa ating Panginoon. Pero hindi nila pinahayag. Bakit hindi pinahayag? Basahin natin. Sa 42. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming sumampalataya sa Kanya. Subalit dahil sa takot ng mga Pariseo, ay hindi nila ito ipinahayag. Baka sila mapalaya sa sinagoga. Sapagkat inibig nila papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Yung mga Pariseo, sila yung namumuno sa mga sinagoga. Sino nag-a-assign kung sino ang mamumuno sa mga sinagoga. Natatakot itong mga pinuno ng mga Hudyong ito na ipayag ang kailang pananampalataya sa Panginoon. Baka sila mapalaya sa mga sinagoga. Sapagkat inibig nila kanya papuri ng mga tao kaysa sa papuri ng Diyos. Sinaaman ay merong prejudice. Ang ibig sabihin meron na sa pinaniniwalaan. Kaya hindi bukas sa kanyang kaisipan doon sa sinabi ng propeta. Pag sinabi prejudice, inatulan mo lang kagad, prejudice. O kaya meron ka ng nakatagong kaisipan kagad. Ngayon sinaaman, ibinasa natin kanina. Lalabasin ka ang kanya, tatawag sa pangalan ng Panginoon Diyos, at iwawasiwas siya ang kanyang kamay sa lugar, at gagaling ako, yun ang kanyang inaasahan. Kung hindi nangyari yun, kaya siya ay nagalit. Nung kausapin siya, ama kanya, kung pagagawa sa iyo ng propeta, isang mahirap na bagay, hindi mo ito gagawin. Ang mga tao, ganun sila eh. Kapag pinapagawa mo isang bagay na sila para mga sisikat, gagawin nila. Pero siya pinagbagay na ugasan mo ang iyong sarili at kayo maging malinis, hindi na gagawin. Sige, isang halimbawa, pag Holy Week, bakit yung mga ibang mga lalaki nagpipinitensya? Sumisikat yung mga tao din eh. Pero bakit ayaw nila pabautismo? Mas simple yan. Yung ginagawa, walang halaga yun, di ba? Pero nasa isip niya, ni Naama. Kaya ayaw niya sumunod. Ngayon, isang dahilan, ang Jordan River ay marami. Yung mga ilog sa kanila, tinawag niyang ilog ng Abana at Parpar, mas maganda yung mga ilog na yun kaysa sa ilog ng Jordan. Hindi ba ako kanya pwedeng maghugas sa mga yan, maging malinis kanya? Bakit ako pinaliligo sa isang maraming ilog? Tingnan, ilalaman natin. Yun ang ilog Jordan. Di ba? Marami. Malabo. Ito yung mga ilog sa Damascus. Mas malinis sila. Ang kaisipan ni Naaman, yung tubig ang maglilinis sa kanya. Kung tubig kanya, mas maganda yung mga tubig na kaysa sa ilog Jordan kanya. Hindi niya nalalaman na hindi tubig ang maglilinis sa kanya, kundi kapangyarihan ng Diyos. So, tingnan nyo, hanggang sa panahon natin ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon. Para mas malinis yung ilog sa kanila kaysa sa Jordan River. Marami, malabo. Ayaw niya maglublob doon. Sa panahon natin, ganun din. Ang kaisipan ng mga tao, kung saan pagliligtas, kanya, hindi mo mas maganda lang sprinkling at saka bumusak ka na lang, baka kailangan pang inubo. Pwede magliligtas siya, di ba? Ang magliligtas siya yung pinag-uutos ng Panginoon. So, kaisipan nila ang kapangyarihan ay nasa tubig. Pero ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Kahit sa bautismo, ang kapangyarihan ay wala sa tubig. Kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Basahin po natin sa 1 Pedro chapter 3 verse 20 hanggang 21. Na noon ay mga Swahili, ito sa panahon ni Noah, na ang Diyos ay matyagang naghintay noong maaraw ni Noah, o ni Noe, habang ginagawa ang daong na noon ay kakaunti sa mga kapatid, 8 kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Habang ginagawa ni Noe yung daong, nangangarap din siya. Nanya, magsisi kayo. Hindi sila nakinig. Kaya sila hindi naligtas, sila namatay.
Pero pansinin natin, yung daong ang nagligtas sa buhay ni Noe at ang kanyang sangbahayan. Pero paano sila naligtas sa tubig? Naligtas sila sa tubig dahil pinatay ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan. At si Noe at ang kanyang sangbahayan ay maaaring mabuhay at magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Sa ganun ding paraan, tayo niligtas sa bautismo kanya. At ang bautismo at paglulubog na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aari sa karamihan ng laman. Yung ginagamit natin sa paglilinis na natin mga dumi sa katawan ay tubig. Hindi ng kahulugan, ganyan. Kundi ano? Kundi sa pag-ilig sa Diyos. So, sino ngayon naglilinis na natin kasalanan? Yung tubig ba o ang Diyos? Ang Diyos. Pag sumunod ka sa kanyang utos na bautismohan, nililinis ka ng Diyos. Kundi isang pag-ilig sa Diyos ng isang malinis sa budi sa pamagitan na balik pagkakuha na sa Kristo. Tapos ano ba nasa tubig? Hindi. Ito'y nasa Diyos. Kaya balik kasi pa ninaama, ito'y nasa tubig. Hindi magliligtas. Sa namang paraan, ang Diyos, ang paraan ng Diyos, ay masigit kaysa ang paraan ng tao. Tingnan siya yung bating. Siya nilabog sa tubig. Siya nabautismo ha. Ang sabi niya, itong tubig, ano nakakatawa pa kayo mabautismo ha? Ang sabi niya, Pilato, kung sumasampalataya, ng buong puso mo'y maaari. At siya sa bugot at nagsabi, sumasampalataya ko na siya sa Kristo, anak ng Diyos. Siya pinagutos na yung darwahe na itigil, at siya si Felipe at yung batik ay lumusong sa tubig at pinautismo niya sa kanya. Nung umaw sa tubig yung batik, hindi niya nakita si Felipe, pero siya'y nagpatuloy sa kanya paglalakbay na nagagala. Bakit siya nagagala? Dahil siya'y naligtas. Ito yung parangan ng Diyos. So dapat natin sundin, di ba? Ganon din po sa Romans 3. Pag dahil na bautismo, tayo na bautismo patungo sa kamatayan ng Panginoon. Sa kamatayan ng Panginoon, tumulong kanyang dugo kanya. At tayo ay nilibing na kalakot niya sa bautismo patungo sa kamatayan. Na kung para sa Kristo, na po'y namugri mula sa mga matay sa pamagitan ng kalulatingan ng Ama, ngayon din tayo kaya makalakad sa panibagong buhay. Yun ang paraan ng Diyos. Ang mga tao, dami ng paraan na katulad din na Ama na naiisip para maligtas. Walang kwenta yun. Yung paraan ng Diyos ang pinakamahalaga. Nagsumunod siya. Finally, sumunod siya. Nung nangyari kay Naaman. Totoo ba sinabi ng Diyos o hindi? Nagsumunod finally. Sumunod si Naaman sa kalooban ng Diyos pamagitan ng propeta, nalinis siya sa ketoin. Isipin niyo ang magiging pagkamangha ng hari ng Syria. Pag-uwi ni Naaman sa Syria, wala na siyang ketong. Ito na magtataka yung hari, ano nangyari sa iyo? Pinagaling mo ng Diyos. Yan. So dito po sa talata, ngunit ang kanyang likod na nagsilapit sa kanya, Ama ko, kung inuutos sa iyo ng propeta, nagawa ng mahirap na bagay, hindi mo magagawin. Lalo na ako sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka. Kaya't lumusok siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan, ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya naging malinis. O ito isang bagay na makikita namin. Kung ang Diyos na nagutos sa atin at tayo nagpakumaba at sumunod sa Kanya, tayo maliligtas. Nung nagpakumaba si Naaman, nalinis siya kanyang sakit, di ba? At si Naaman ay sumampalataya sa Diyos. Dahil kung putuloy natin yung magbabasa, tinanong niya si Eliseo, pagka-uwi ko sa Syria kanya, ako ay kasama ng aking Panginoon sa kanyang pagsamba sa kanyang Diyos-Diyosan. Pag siya'y lumuhod, ako rin ay luluhod kanya. Sa anong gagawin ko kanya? Sabi ni Eliseo, uwi ka nga, polis ka nga, mapayapa kanya. So yung sinasabi ni Naaman, siya'y naniniwala siya sa Diyos. Hindi na siya naniniwala sa Diyos-Diyosan ng kanyang Panginoon. Bakit? Dahil nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Bilang panghuli. Bakit si Naaman ay nalinis? Dahil finally, siya po ay willing na sumampalataya
sa sinabi ng Diyos at gawin niya ito. At ang kanyang pagkabalisa at ang kanyang sakit ay nililis ng Diyos. So, sikreto dyan, kinakailangan tayong maniwala at sumunod. Kaya hindi sa mga taong hindi paligtas ngayon. Kinakailangan tanggapin na siya'y may kasalanan. At siya'y willing na maligtas mula sa kanyang kasalanan. Kinakailangan na niyang tanggapin kung anong sinasabi ng Diyos at kanyang gawin niya. So, tayo lahat, kinakailangan pag-ina tayo ng pareho-palatay na naama. Hindi, wala natin sinasabi ng Diyos sa kanyang salita ang tayo sumunod. Bakit hindi maliligtas ang karamihan ng mga tao ngayon? Dahil katulad sila ng mga Pariseo, sila nagmamataas sa Diyos tayo sumunod sa kanyang kalooban. Nawa tayo biyayaan ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kanyang salita. So tayo po ay pupunta na sa ating collection. Ano po?